Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Si Ina at si Nono ang tunay na tagapagmana ng De La Costa Corporation. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Shining Inheritance. Nagtatampo si Yuan kay Madam Aurea dahil hindi sila pinagkakatiwalaan nito. Pero aminado si Yuan na naging pabigat siya kay Madam Aurea, kaya nang hingi na ng tawad si Yuan kay Madam Aurea sa lahat ng nagawa niya. Hindi raw masaya si Yuan kahit ibinigay na sa kanila ang mana nila. Dahil ayaw raw ni Yuan na makita si Madam Aurea na nahihirapan sa kalagayan niya. Hindi bale na raw na wala siyang mana, basta maging maayos na ang lagay ni Madam Aurea. Habang si Ina ay naglalakad na palayo dahil wala na siyang magagawa sa ginawa sa kanya ng malditang si Joanna. Sa paglalakad ni Ina, biglang tumunog ang cellphone nito. Tumatawag sa kanya si Kuya Edwin, kaya sinagot niya ito agad. Nagtanong si Edwin kung nasaan na si Ina at kung nakalayo na ba ito sa bahay nila Sonia. Tutulungan raw kasi ni Edwin si Ina na makapuslit sa loob ng bahay papunta sa kwarto ni Madam Aurea. Dahil naniniwala si Edwin na si Madam Aurea lang ang makakatulong kay Ina at Nono sa kalagayan nila ngayon. Dahil alam ni Edwin na hindi papayag si Madam Aurea na basta na lang tanggalan ng karapatan nila Joanna si Ina. Kaya yun na lang ang tanging paraan ni Edwin para matulungan si Ina. Kahit na nga binalaan na nila Sonia si Edwin na kapag tinulungan si Ina ay mawawalan siya ng trabaho. Mas pinili pa rin ni Edwin na gawin kung ano ang nararapat at kung ano ang tama. Samantala, dahil sa plano ni Edwin na ipuslit si Ina para makausap si Madam Aurea ay kinagat ito ni Ina. Nagantay si Ina ng hudyat ni Kuya Edwin para magpunta sa bahay ng mga De La Costa para makapasok ito sa loob. Alam ni Ina na hindi siya pababayaan ni Kuya Edwin, kaya nagtitiwala siya na hindi siya mapapahamak sa gagawin nilang dalawa ni Kuya Edwin. Pero pinag-iingat pa rin ni Cecil si Ina sa gagawin nito. Kinagabihan, naghahanap na ng tiyempo si Kuya Edwin para makapasok si Ina sa loob ng bahay. At ito namang bida-bida na katulong nila Joanna ay pumasok sa loob ng bahay para isumbong si Edwin na parang may inaantay sa labas ng bahay. Hinihinala ng katulong na si Ina ang inaantay ni Edwin dahil si Edwin lang naman raw ang pupwedeng hinga ng tulong ni Ina dahil close silang dalawa. Kaya naman nagalit si Joanna at pinuntahan si Edwin. Ngunit hindi nila nakita itong si Edwin. Samantala, dahil sa plano ni Lani na putulan ng pakpak si Ina ng tuluyan, maging ang hospitalization ni Nono sa ospital na sagot ng De La Costa Corp ay pinutol na nila. Hindi nasagot ng De La Costa Corp ang pagpapagamot ni Nono. Kaya naman malaking dagok na naman ito para sa magkapatid na si Ina at Nono. Sa kalagitnaan ng pagpuslit ni Ina sa loob ng bahay nila Sonia, tumawag si Cecil sa kanya para ibalita na tumawag sa ospital ang De La Costa Corp dahil pinutol na nila ang financial support para sa hospitalization ni Nono. Kaya simula ngayon ay si Ina na ang magbabayad ng lahat ng bill na itatakbo habang nasa ospital si Nono. Kinagimbal ni Ina ang nangyari. Kaya imbis na makakausap na ni Ina si Madam Aurea sa tulong ni Kuya Edwin ay naudlot pa ito. Mas pinili ni Ina na bumalik sa ospital para i-check ang kalagayan ng kapatid na si Nono. Kaya naman pag-alis ni Ina ay siya namang kamuntik-muntikan na siyang mahuli ni Joanna. Kaya nagsabi si Joanna kay Edwin na oras na malaman niya na tinutulungan ni Edwin si Ina ay maghanap na siya ng ibang trabaho. O di kaya naman ay pagsilbihan na lang ni Kuya Edwin si Ina sa squatter area. Nakarating si Ina sa ospital. Niyakap agad niya si Nono, saka sila nag-usap ni Cecil sa nangyari.
Ginigipit na rin daw ng mga De La Costa pati na rin si Nono. Kaya kailangang magdesisyon ni Ina kung ililipat ba ng public hospital si Nono o di kaya ay iuuwi na lang sa bahay. Ang kaso nga ay pinoproblema ni Ina ay wala na silang uuwi ang bahay dahil pinalayas na rin sila. Wala na rin trabaho si Ina at hinding-hindi nakakasya ang ipon ni Ina para sa gastusin sa ospital nitong si Nono. Kaya naman nagmagandang loob si Cecil na simula ngayon ay tutuloy muna sila Ina sa apartment ni Cecil nang sa ganon ay may matulugan silang magkapatid. Kaya laking pasasalamat ni Ina na nagkaroon siya ng kaibigan na katulad ni Cecil. Samantala, pinulong ni Joanna lahat ng katulong nila sa bahay at pinagsabihan ng lahat na bawal makapasok si Ina o kahit si Nono sa loob ng bahay nila. At pinuntirya nga ni Joanna si Kuya Edwin dahil alam ni Joanna na si Edwin lang ang pupwedeng tumulong kay Ina para lang makapasok sa loob ng bahay. Kaya umuo na lang si Kuya Edwin sa gustong mangyari nitong si Joanna, kahit labag nga sa loob nitong si Edwin. Samantala, nagising na nga si Madam Aurea at si Ina agad ang hinanap nito. Gusto raw makausap ni Madam Aurea si Ina. Mabuti na lang at si Edwin ang unang nakakita kay Madam Aurea at agad niyang kinausap si Madam Aurea na huwag daw mag-alala si Madam Aurea dahil gagawa ng paraan si Edwin upang makapag-usap silang dalawa ni Ina. Sisiguraduhin raw ni Kuya Edwin na magkikita ulit si Ina at si Madam Aurea. Sa kabilang banda, nagtagumpay si Lani at Charlie sa mamemeke nila sa dokumento na pinirmahan kunwari ni Madam Aurea na isinasalin niya ang karapatan sa kambal na si Joanna at Yuan. Kaya naman tuwang-tuwa sila sa nangyari. Dahil sa wakas ay hindi na halata ang ginawa nilang pandaraya at napatunayan nila na legal ang deed of donation na ginawa ni Charlie. Kaya wala nang habol si Ina sa lahat, ang sabi ng abogado na kausap ni Ina. Samantala, dahil sa nangyari na napatunayan na nila Charlie na totoo ang sinasabi nila ay nagalit na rin si Francis kay Ina. Totoo raw talaga siguro na namanipula lang ni Ina ang ulo ni Madam Aurea. Kaya ibinigay ang deed of donation noon kay Ina. Nasakta ng gusto si Ina sa sinabi ni Francis, kaya nasampal niya ito. Hindi raw hinihiling ni Ina na maniwala sa kanya si Francis dahil daddy niya si Charlie. Kaya sinabi ni Francis kay Ina na wag nang idamay ng ibang tao itong si Ina, lalong-lalo na ang daddy niyang si Charlie. Dahil hindi raw hahayaan ni Francis na siraan ni Ina ang daddy nito. Sino pa kaya ang natitirang kakampi nitong si Ina? Magkita pa kaya muli si Ina at si Madam Aurea? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Shining Inheritance. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.